Matthew chapter 22 verses 1 to 14. At ito po ay patungkol sa talinhaga, tungkol sa handaan sa kasal, no? Natapos na po nating pag-usapan ang quarter 1 and quarter 2 ng atin pong annual theme, Kingdom Living. And on the third quarter, pag-uusapan po natin ang the ruled in the kingdom. Kasi tapos natin ang rules in the kingdom. Ngayon naman, yung mga pinaghaharian ng kaharian. No? Sino-sino ba yung mga pinaghaharian ng kaharian ng Diyos? And for this month of July, ang atin pong proof text will be coming from 1 Peter chapter 2 verse 9. Kung kayo po may mga Bible, makibukas po sa akin sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Yan po ang atin pong teksto na ang mga ideya ng tekstong ito ang atin pong pakalimiin para po sa buwang ito ng Hulyo. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano ang sabi ng Word of God? Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga taong sakop ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So that's why this Sunday we will be discussing the chosen people. Next Sunday, pag-uusapan po natin the royal priesthood. On the third Sunday, pag-uusapan po natin a holy nation. And then on the fourth Sunday, pag-uusapan po natin a witness. No? Witness. Magpapahayag, magdideclare ng praises of Him who called us out of darkness into His wonderful light. So yan po ang atin pong pag-uusapan throughout this month. And hopefully, the Word of God ang siyang patuloy pong mangusap sa ating mga puso at maintindihan po natin ang salitang ito ng ating Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, maliwanag din na tinuturo ng salita ng Diyos that you are a people holy to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Pansinin po natin na ini-emphasize ng ating Panginoon, of course, ang tinutukoy ng Panginoon ang Israel bilang covenant people, at gayon din naman tayo by extension under po sa covenant ng Panginoon kay Abraham. And God calls us to be a people holy to the Lord, chosen. Deuteronomy chapter 7 verse 6, ito din ang sinasabi ng Word of God. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession. Pansinin po natin, 2 beses pong ginamit ng Panginoon ang word na pinili tayo upang Kanya pong maging treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Sa napakaraming mga tao, tayo po'y pinili ng Diyos upang Kanyang maging bayan. Sa sobrang daming mga taong nakatira sa mundong ito, isa po tayo sa mga pinili ng Diyos. John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Pansinin po natin, napaganda po sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa John 15 verse 16. Whatever you ask my Father in my name, ano ang sabi ng Word of God? He may give it to you. Ano mang hingiin ninyo sa aking Ama sa pamagitan ng pangalan ko, pangalan ni Jesus, ibibigay niya sa inyo. Amen. Naniwala ba tayo doon? Ano mang hingiin natin sa Diyos, sa pangalan ni Jesus, ibibigay ng Panginoon? Pero, pansinin po natin, sa unang bahagi ng passage na ito, may requirement. Hindi lahat ng humihingi sa pangalan ni Jesus, ibinibigay ng Panginoon. But only those who have fulfilled the requirements. Ano ba yung pastor? Ang requirements na yan. Ang sabi ni Jesus, but you did not choose me, but I chose you and appointed you.
That's the first requirement. Dapat isa ka sa mga pinili ng Panginoon. Ikalawa, appointed you that you should go and bear fruit, and your fruit should abide. Para maibigay sa atin ng Panginoon ang hinihingi natin sa Kanyang pangalan, and when we ask in the name of Jesus, we need to make sure that our appointment is fulfilled. Ano ba ang appointment natin? You should go and bear fruit, and your fruit shall abide. Yan. So, minsan maraming nanalangin sa pangalan ni Jesus. So, magsasabi sila, bakit hindi dinidinig ng Diyos ang aking panalangin? Take note of this passage. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruit to be saved through the sanctification of the Spirit and belief in the truth. Pinili tayo ng ating Panginoon upang maging unang bunga sa kaligtasan. At tayo po'y naliligtas sa magitan ng sanctification ng Holy Spirit at ng atin pong pananampalataya at pagtataguyod ng katotohanan. Ngayong umaga, sa atin pong binasa na passage sa Matthew chapter 22, makikita po natin ang kagandahan noong mga passages na aking binasa ngayong umaga. Sapagkat ang ating Panginoon ay nagturo ng isang talinhaga, ng isang parabola, upang i-demonstrate ang katotohanan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. There is a theologian that stated this statement. God's call, His invitation, goes out to all. Ang tawag ng Diyos ay para sa lahat. Every human being, good or bad, but His offer of grace is only taken up by the few whose positive response to God's invitation marks them as God's chosen, God's elect. Ang panawagan ng ating Panginoon upang Kanyang maging anak ay para sa lahat, mabuti ka man o masama. Ngunit ang Kanyang alay ng biyaya ay tinanggap lamang ng iilan, yaong mga tumugon sa pagkatawag ng Diyos, kung kaya't sila po'y tinatawag na mga pinili ng Diyos. Ayaw ko pong makipag-argue sa mga Kristiyano at mga kapatid po natin, naniniwala na ang grace ng Panginoon is irresistible. Kung kayo po'y familiar sa theology, mayroong dalawa pong school of thoughts with regards to salvation. Yung paniniwala ng mga Calvinistic at mga paniniwala ng Arminian. Tayo pong mga Foursquare, basically, we are generally an Arminian believers. Gustong sabihin, ang Diyos ang tumatawag sa atin upang tayo po'y iligtas at tayo po ay may kakayahan na tumanggap o mag-resist ng pagkatawag na yan ng Panginoon. Yan ang Arminian belief. Samantala, ang Calvinistic naman na paniniwala, ang Diyos ay tumatawag sa lahat ng tao upang maligtas at walang sinuman na may kakayahan na tanggihan ang pagkatawag na yan ng Diyos. So yan ang Calvinistic, medyo malalim yan, Sister Bing. Magandang pinag-uusapan sa mga, hindi sa mga sermon, kundi sa mga Bible studies, no? And I don't want to argue with those Calvinistic people na nagsasabi na ang grace ng Panginoon ay irresistible. However, kung atin pong matamang basahin ang parabolang ito, makikita po natin that ang isang tao ay makakaranas lamang ng biyaya ng Panginoon kung kanyang tatanggapin ang imbitasyon ng Panginoon. Kaya nga sa passage na atin pong binasa, noong nagpadala ang hari ng kanyang mga tauhan sa kanyang mga inimbitahan, ang sinasabi ng salita ng Diyos sa verse 5, hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila, ang iba naman ay sa negosyo nila. Sa verse 6, ang iba naman ay sinunggaban ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay.
So yun pong nangyari sa mga inimbitahan. Pagdating po sa verse 9, ang sabi ulit ng hari, pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan. Kasi walang sumunod sa kanyang invitation. At anyayahan ninyo ang lahat ng makita ninyo. Verse 10, pumunta nga sa mga lansangan ang mga alipin at inanyayahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdausan ng handaan. Ang parable na ito ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang kahulugan. Ang hari ay tumutukoy sa ating Panginoong Diyos na naghanda ng salo-salo para sa lahat ng kanyang inanyayahan. Ang mga inanyayahan naman ay tumutukoy sa mga Israelita, sa mga Pariseyo, sa mga tagapagturo ng kautusan. Kaya kung atin pong mapansin sa next na mga passages, sa verse 15 rather, umalis ang mga Pariseyo at nagplano sila kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. They were offended because clearly the Lord is referring to them. Itong mga inanyayahan. Ano yung mga inanyayahan? Busy sila sa negosyo, busy sila sa bukid. Ang iba naman ay pinatay ang mga lingkod ng Diyos. Pero hanggang ngayon, buhay pa rin ang espiritu ng mga Pariseyo. Hindi lang ang mga Pariseyo ng mga taga-Israel, kundi marami din sa atin ang ganong klaseng espiritu. Kaya pag tayo po inanyayahan ng ating Panginoon, sinasabi nila na, ay hindi po ako, busy pa po ako. Or sinasabi nila na, meron pa akong mas mahalagang uunahin. Kaya nga sa ating jail ministry, napaganda yung ating jail ministry, kaya sabi ng ating mga persons deprived with liberty. Sabi nila, noong nasa labas kami ng presuhan, wala kaming oras makinig ng salita ng Diyos. Pero dito sa kulungan, dito namin narinig ang salita ng Diyos at dito namin naranasan ang paglaya na ibinigay ng Diyos para sa amin. Diba, Sister Bing, ano? Yan ang sinasabi ng ating mga kapatid doon sa Ojongan District Jail. Kasi kung tayo lang po ang pasugtan, tayo lang po ang payagan, eh hindi po natin bibigyan ng importansya ang Panginoon at ang kanyang paghahari. Kaya sabi ng iba, busy kami. May negosyo ako, mayroong bukid ako, tagtanim na, tag-ani na, babantayan yun kasi maraming ganito, maraming ganyan, magbubunot ng damo at kung ano-ano pa. And then, ang sabi ng ating Panginoon, pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan. Tumutukoy po ito sa lahat ng tao. Saan ka man galing? Kasi sa Jerusalem, maraming mga foreigners doon. Mula sa iba't ibang lugar, pumupunta sa Jerusalem para mag-pay homage sa ating Panginoon, sa kanyang banal na bayan. Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo doon sa mga lansangan at anyayahan nyo sila. Mabuti man sila, masama man sila, tanggap man sila ng susyudad, hindi man tanggap sila ng susyudad, hindi man sila tanggap ng mga religious institutions, imbitahan nyo sila. Pumunta dito sa aking handaan. Ito'y tumutukoy sa lahat ng tao. At kasama po tayo sa mga inanyayahan ng Panginoon. Amen! Pero nakakalungkot isipin, sa paanyayang ito ng hari, nakita po natin sa verse 12 o verse 11, nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit para sa kasalan. Pagpunta niya doon sa wedding hall, nakita niya may lalaki walang suot na damit pang kasal. Magsasabi tayo na, Pastor, normal naman talaga yun na wala silang suot na damit pang kasal kasi galing nga sila sa lansangan. Hindi naman talaga sila invited. Ura-urada ang imbitasyon sa kanila.
Hinila lang ang kanilang mga kamay para pumunta doon sa kasalan. Normal po na wala siyang damit. Pero alam niyo ba sa kultura ng mga Hudyo, pag ikaw ang nagpapakasal, ikaw din ang may obligasyon na mag-prepare ng damit ng isusuot ng lahat ng dadalo sa kasalan. Mahal pala, Sister Helen, magpakasal, no? Kasi hindi lang yung ninang ang dadamitan mo, hindi lang yung mga abay ang dadamitan mo, pati yung a-attend. Sinong gusto magpakasal sa inyo dito? Pag membro kayo ng Ujungan Foursquare Gospel Church, Brother Mel, libre magpakasal sa Ujungan Foursquare Church. Basta si Pastor Andrew ang magkakasal. Pero pag ibang pastor ang magkakasal, magbabayad kayo. Tama, Sister Bing, ano? Libre. So, walang gastos. Kasi ang isusuot nila ay naihanda na noong nagpapakasal. Ano ba ang gustong sabihin? Ang lalaking ito na nakapasok sa bahay kasalan, present doon, at isa siya sa mga naanyayahan na hindi nakasuot ng damit pangkasal, gustong sabihin, hindi siya dumaan sa tamang daanan. Hindi siya dumaan sa tamang daanan. Hindi ko alam kung dumaan siya sa, nag-over the backwood siya, Brother Mel. Hindi ko alam kung siya dumaan sa bintana, pero hindi siya dumaan sa tamang daanan. Di ba pag tayo po'y dumadalo sa mga kasalan, meron talagang entrance na lugar, doon dadaan yung mga naanyayahan. Pero pag si Pastor Andrew ang inyong imbitahan kung saan lang yan dumadaan, mamamalayan nyo rin, wala na rin si Pastor Andrew, hindi man nagpapaalam yan. ayaw kong maging star of the crowd baga na mapansin ng lahat. Siguro kabilang ako dito sa lalaking ito. Pero hindi naman kasi iba ang passage natin, ano? Ngayon, ano ba ang gustong sabihin? Ito pong lalaking ito ay tumutukoy sa sino man na gustong makapasok sa kasalan o sa kaharian ng Diyos sang-ayon sa kanyang sariling kaparaanan at hindi sa provision ng Panginoon. Kasi nga, ang nagpapakasal ay nagpo-provide ng damit para sa lahat ng dadalo sa kasalan. Pero siya, nagsuot siya ng ibang damit at hindi siya dumaan doon. Alam niyo mga kapatid, isa lamang ang paraan ng kaligtasan. Amen. Naniwala ba tayo na isa lang ang paraan ng kaligtasan? Ano po ang paraan ng kaligtasan? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang paraan ng kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Pwede bang pakisabi sa inyong katabi, walang ibang paraan ng kaligtasan maliban sa Panginoon. Kung iniisip natin na pag tayo po'y magpapakasimba at magiging isang mabuting tao, maliligtas tayo, hindi po yun ang kautuhanan. Pero magsabi kayo, pastor, pwede na palang hindi magsimba kasi sabi mo naman, hindi naman maliligtas ang tao pag nagpakasimba siya. Tama yung sinabi ko na hindi maliligtas ang tao na kung siya'y nagpapakasimba lamang. Pero isa sa mga marka ng mga taong ligtas ay ang gumagawa ng mabubuting mga bagay. At ang paglilingkod sa Panginoon ay isa sa mga mabubuting mga bagay. Amen! At hindi lang siya mabuting bagay. May reward pang nakalaan ang Diyos para sa sino man na gumagawa ng mabuting bagay. Tandaan po natin na ang kaligtasan natin ay hindi po natin reward. Ang kaligtasan po natin ay biyaya ng ating Panginoon, kaloob ng ating Panginoon. Ang kaloob ay ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat, samantalang ang reward naman ay ibinibigay sa mga taong karapat-dapat. Amen! Kaya pag binigyan ka ng first honor sa klase, at alam mo na hindi ka naman nag-aral talaga ng mabuti, hindi ka nagpasa ng examination, hindi ka nakapasa ng mga project at ng mga assignment, binigyan ka ng first honor, sampal yun sa'yo, mahiya ka. Amen. Hindi mo may pagmamalaki ang first honor mo. Kaya minsan may grade ako, Dr. Worms, flat 1 sa mathematics, hindi ko pinagmamalaki. Kasi alam ko, hindi ako magaling sa mathematics. Hindi ko alam bakit binigyan ako ng teacher ng flat 1. Sa master pa naman.
ano yun, no? Sa statistics. Imagine, may flat 1 ako sa statistics. Hindi ko talaga ma-imagine. Kasi ang grade ko sa basic math ay 2.75. Tapos pagdating sa statistics, flat 1 ako. Sabi ko, hindi ko talaga ma-imagine. Gusto kong iprotesta sa teacher ko. Pero sabi ko, sayang din naman kasi masters ito. Pero hindi mo maipagmamalaki ang isang bagay na ibinigay sa iyo na bilang reward na hindi ka naman karapat-dapat. Amen. Kaya pag tumatanggap ka ng buong sahod, hindi ka naman pumapasok, mahiya ka rin, ibalik mo yung sahod na yan. Eh, kahiya-hiya talaga. Praise God. Ba't ako nandun sa mga sahod na yon? Balikan natin itong lalaking ito. Pumasok siya sa kasalan at hindi niya suot ang tamang damit. Gustong sabihin, ang taong ito ay pumasok sa kaharian ng ating Panginoon, hindi siya dumaan doon sa tamang daanan. Sapagkat isip niya, makakalusot siya, Sister Bing. Pero ang Panginoon nag-observe. Ang Panginoon nakatingin. So anong nangyari? Inutusan niya. Sa verse 13, kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim, doon sa labas. Doon ay iiyak siya at mangalit ang kanyang ngipin. And then sa verse 14, pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ng Diyos, ngunit kakaunti ang pinili. Yan po ang ating bibigyan ng focus ngayong umaga. So, sino yung mga pinili? Ito ba yung sinasabi na, ang maliligtas lang sa miyembro ng Ojongan Foursquare Church ay siya, at siya lang. Yun ba ang pagpili? Kasi parang pinili, no? Tama, Sister Helen? Pag may naliligaw sa iyo na 5, isa lang dapat ang tatanggapin mo. Isa lang ang dapat pipiliin mo. Ganun ba ang pagkaintindi natin sa pinili sa passage na ito? Balikan po natin ang teksto. At upang maintindihan po natin ang teksto, let us try to define these terms based on the definition ng author. Una, sabi ng Panginoon, marami ang tinawag. Sa English ay called. Tama, no? Tinawag, called. C-A-L-L-E-D. Tinawag, marami ang tinawag, but few are chosen. Pinili. Tingnan po natin, ano ba yung word na called? Sa Griego, ang salitang called ay kletos. Yung gusto sabihin ng called pala, tinawag. Kletos. So kung may kamag-anak kayo na ang pangalan niya ay Kleto, gusto sabihin, tinawag siya. Ang root word niya ay Griego. Kletos, which means divinely called. It focuses on the general calling of God. So, pag sinabi pong general calling, ito po yung pagkatawag para sa lahat. Kaya pansinin po natin sa passage, ang sabi ng ating Panginoon, imbitahan ang lahat, mabuti man o masama. Lahat tinawag ng Diyos. Amen. Hindi tinawag ng Diyos yung mataong mabuti lamang. Hindi din tinawag ng Diyos ang mataong masama lamang. Ang tinatawag ng ating Panginoon, ang iniimbitahan ng ating Panginoon, lahat. Pwede pang pakisabi, lahat. Lahat inimbitahan ng Diyos. This calling or this invitation is given by God to all people so that all can receive salvation. Ibinigay ng Diyos ang tawag na ito upang ang lahat ay maaring maligtas. Ang lahat ay maaring maligtas. Yan ang nais ng ating Panginoon. Lahat ay maligtas. Kung kaya't lahat tinatawagan ng Panginoon. Ang lahat iniimbitahan ng ating Panginoon. Kaya tayo po sa Ojongan Foursquare Church ay hindi po nagsasawang mangaral ng salita ng Diyos. Nag-i-invest po tayo sa ganitong klaseng paglilingkod, maging sa Facebook, maging sa social media, maging sa
TV natin para ang lahat ay makarinig at magkaroon ng opportunity na maligtas. Yung mga kapatid natin patuloy po sa kalapong paglilingkod sa mga outreaches, sa Budyong, sa Amatong, sa Santa Fe. Bakit tuloy-tuloy po tayo sa ating mga ginagawa? Sapagkat ang nais ng Diyos, lahat ay maligtas. Kung bakit meron po tayong ministry sa district jail, sapagkat ang nais ng Diyos, lahat ay maligtas. Kung bakit tayo po minsan-minsan ay nangangaral sa mga kalsada, sa mga palengke at sa iba't ibang daanan, ay upang ang mga tao ay magkaroon ng opportunity na maligtas. Kung bakit po tayo pumapasok sa mga paaralan upang maipangaral ang salita ng Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos, lahat ay maligtas. Kaya hindi po tayo naghihinayang na mag-spend ng ating mga resources sa ganoong mga gawain, sapagkat yan ang nais ng Diyos, lahat ay maligtas. Amen. It is a general invitation. Pero pansinin po natin, this general invitation is for all, but not everybody will respond to this invitation. Bakit? Kasi yung mga inimbitahan, hindi nga umattend eh. Yung unang inimbitahan, hindi nga sila nag-attend. Meron silang mas importante sa kanila kaysa sa pagkatawag sa kanila ng hari. So papasok po tayo sa second term. Chosen, mga pinili. Kung pansinin po natin, hindi naman pinili ng mga alipin yung pumasok sa handaan. Basta nagsabi sila, punta kayo doon sa kasalan. At sila naman ay pumunta sa kasalan. They are not chosen. Hindi sila pinili ng kaya ng ating pag-isip. Because the word chosen ay nanggaling po sa Greek word na eklektoi. Kanina, yung called ay kletos. Ngayon naman ay eklektoi. Bakit yung mga pastor may ganyan-ganyan? Plural kasi yon kaya toy. Plural, yung eklektoi. Nandyan ang galing yung word na congregation, yung church, ecclesia. Iglesia, ecclesia. Kaya nga ang iglesia, ang ecclesia, binubuo ng mga eklektoi, ng mga pinili. Kung di ang pakisabi sa iyong katabi, pinili ka ng Panginoon. Ano po ba ang gustong sabihin ng pinili? Eklektoi means the recipient of the calling. Especially those who has respond to those calling. So yun pala ang gustong sabihin noon. Ang pinili pala ay ang tumanggap ng pagkatawag at ang tumugon sa pagkatawag. Diba nanawagan? Calling yon. Nanawagan ang Panginoon, you are called. And if you said yes and you obeyed it, you belong to the category of the chosen. Pinili. Nakuha po natin? Hindi yung sinasabi na, Sister Noemi, punta ka dito, sama ka. Hindi. Kundi si Sister Noemi ang nagtaas ng kamay at magsabing, susunod po ako. Nakuha po natin? Hindi siya pinpoint isa-isa. Kundi siya mismo voluntarily nagtaas ng kanyang kamay in response to that calling at sumunod sa pagkatawag ng Diyos. At yan ang nais ng Panginoon sa atin. Why? Because God has given us that capacity of free will. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapasidad na pumili kung ano ang gusto po natin at kung ano po ang mararapat nating gawin sa ating mga buhay. And then, nung ang ating Panginoon ay nag-offer sa atin ng opportunity na maligtas, isa po tayo sa matumaas ng ating mga kamay, isa po tayo sa nagtalaga ng ating mga sarili at sinabi po natin, Panginoon, simula sa araw na ito, susunod po ako sa inyo at gagawin ko po ang inyong kalooban. Amen! Natitiyak po ba natin sa ating mga sarili
na tayo po ay kabilang sa mga tumugon sa pagkatawag ng Diyos. Natitiyak po ba natin sa ating mga sarili na totoo pa rin tayo sa atin pong pagkatawag at sa atin pong pangako sa Panginoon na tayo ay susunod sa Kanya at tatalikuran natin ang gawa ng kadiliman, ng kaaway at ng kasalanan? Natitiyak po ba natin sa ating mga sarili na tayo po ay totoo sa ating mga pangako na gawin natin siyang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay? Yan ang basihan ng pagpili sa atin. Maging totoo tayo sa pagkatawag at pagkapili ng Diyos. So chosen also means not only those people who has responded to the call, but also these are the people who are recipient of special privilege sa Colossians chapter 3 verse 12. Specially beloved sa Luke chapter 23 verse 35. Possessed of prime excellence and exalted sa 1 Timothy chapter 5 verse 21. And the chosen are also the people referred to in the Bible as the choice or precious people sa 1 Peter chapter 2 verse 4 and 6. So they are those people that are chosen by God are the people who accepted God's invitation and who will therefore benefit from all that God in His graciousness wishes us to have. Ang mga pinili po ay yaong mga tao na tumanggap ng pagkatawag ng Diyos at yung mga taong tatanggap ng biyaya at biyaya ng ating Panginoon na Kanyang niloob para sa ating lahat. Hallelujah. That's why ang sinabi po ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 4, we should rejoice always. Why? We should rejoice every day and regard our rejoicing in this life as a practice, a rehearsal for the time after we have departed in this life. We will be rejoicing with all other saints in eternity. Not only in this world we have the reasons to rejoice, but also we have also reasons to rejoice because of the hope that we have in Christ sa buhay na walang hanggan. Ang chosen people are also called the elect or the children of God. Sa ibang translation, ginamit po yung term na saints. They are chosen, they are saints. Usually, kung mabanggit po yung word na saints, isip natin si Saint Patrick, si Saint Augustine, si Saint John, si Saint Andrew, si Saint Francis, sino pa ba? Si Mary, si Martha, yung mga saints. But Paul, in the opening lines of almost all of his letters, he used the term saints to describe the Christians. Not the dead ones, but those who are alive and recipient of his letters. So hindi mo na kailangan ng 20 years after your death bago kayo may declare na saint. Even today, kagaya ng sinabi ni Paul, we are referred to as saints. Why? We are saints not because of the good works that we have done, or not because we have attained a certain level of holiness, but because we are made holy in Christ. Amen. We are made holy in Christ. Pinaging banal tayo ng ating Panginoong Jesus. That's why tinawag po tayong mga banal, hindi dahil sa ating sariling kabanalan, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. Dahil sa dugo ni Kristo na ibinubo doon sa krus sa Kalbaryo, tayo po'y nalinis na at sa paningin ng ating Panginoon, we are declared spotless and blameless because of the blood of Jesus. At isa po yan sa pagkatawag sa atin. We are called out. We are called by God to be separated for God.
Tinawag tayo ng Diyos upang tayo po'y maihiwalay para sa ating Panginoon at mabuhay para sa Kanyang kabanalan. So why are the chosen few? Sa verse 14, ang sabi ng passage na ating binasa kanina, for many are called, but few are chosen. Bakit few ang chosen? First, because of human condition that is fallen. Ang kalikasan ng tao ay makasalanan. Magsabi kayo, bakit pastor ang layo-layo naman ang fallen sa makasalanan? Iwan ko nga, bakit yung ganyan malayo nga talaga Sister Helen? Fallen, pero sa Tagalog, makasalanan. Human condition is fallen. And all have sinned, sabi sa Romans chapter 3, and fall short of the glory of God. Sabi ni Jeremiah, ang puso ng tao is full of deceit. Ang puso ng tao punong-puno ng panlilinlang. Kaya kung naniniwala kayo sa kasinungalingan na nagsasabi na listen to your heart, mapapahamak kayo dyan. Kasinungalingan yan, listen to your heart. Do not listen to your heart, listen to the Holy Spirit. Amen! Kasi ang hindi mapagkakatiwalaan ay ang puso ng tao. Kaya kung sinabi ng puso mo na, gawin mo ito, gawin mo iyan, try to listen to the voice of the Holy Spirit. Ang ating munisipyo ngayon gusto mag-create ng, ano ba yun? Pride Council. Panalangin po natin. Second, why the chosen is few? There is a devil, may demonyo. And he has blinded the hearts of many in order for them not to see the things of God. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang puso ng marami sa atin. Kaya kahit kaano kaliwanag ang apoy ng Ebanghelyo, hindi nila ito nakikita. Kaya sinabi ng Apostol Pablo, the gospel of Christ is a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Bakit? Bakit katitusuran para sa mga Hudyo ang Ebanghelyo? At bakit isang kabaliwan para sa mga Hintil ang Ebanghelyo? Sapagkat ang kanilang mga puso ay binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. That's why few have responded to the call of God. Araw-araw tayo nangangaral. Halos sa lahat ng namamatay dito sa Udyongan, nangangaral po tayo at nakakarinig ang mga tao ng Ebanghelyo. Araw-araw nangangaral tayo sa radyo. Araw-araw nangangaral tayo sa television. God does not want anyone to perish. Sa John chapter 3 verse 16, ang sabi ng salita ng Diyos, pwede bang paki-quote natin ang John 3:16, English sa King James Version? Go! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Wow, praise God. Sa ulado pa natin, pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! So hindi pala totoo na ang mga Kristiyano ay illiterate na sa Word of God. Kasi memorize pa rin natin ang salita ng Diyos. At pinapamuhay po natin ang salita ng ating Panginoon. Hindi nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay mapahamak o ang kahit isa man sa atin ay may mapahamak. Kaya patuloy po na nag-iimbita ang ating Panginoon sa atin. Meron po mga tao na nagsasabing, bakit hindi pa dumadating ang Panginoon? Di ba sinasabi nyo, babalik na si Jesus? Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung bakit hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, sapagkat ang nais ng Diyos, ang lahat ay maligtas. Kaya hindi po tayo nagsasawa ng mangaral. Kahit may threat ng COVID, tuloy pa rin ang ating mga outreach leaders, ang mga outreach volunteers po natin. Out of their own pocket, sila po'y naglilingkod sa Panginoon.
Pangpamasahe, pamerienda, sariling gastos nila, sariling kayod, sariling gastos nila. Pero hindi po sila nagsasawang maglilingkod sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon sapagkat alam nila ito ang nararapat at ito ang tama. Sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung merong isa mang kaluluwa na maligtas, anong nangyayari? Ang buong kalangitan ay nagsasaya. The heavens rejoice. Isang kaluluwa lang ang maligtas. Nagsasaya ang buong kalangitan. Gusto niyo bang maging kabahagi sa ganitong klaseng ministeryo? Na ang buong kalangitan ay natatouch po natin at napapasaya po natin. Hindi ba ang saya-saya pag makakita ka ng isang tao, binigyan mo ng tsinelas o ng kung anong bagay at nakita mo sobrang saya siya? Di ba ang saya sa iyong pakiramdam? Tao lang yon. How much more na ang ating Panginoon mismo ang napapasaya sa ating ginagawa. Patuloy po tayo sa paglilingkod at patuloy po tayo sa pagsusuporta ng ating mga gawain. So why are only a few chosen? Napag-aralan po natin, nasagot po natin kung bakit kukunti lang ang napili kasi because of our fallen condition and because of that devil na siyang naghihinder sa atin upang makita natin ang ebanghelyo. At ang pangalawang tanong ay, bakit kukunti lamang ang pinili? Kung kayo may mga Bibles, buksan nyo sa Matthew chapter 7, verses 13 hanggang 14. Matthew chapter 7, verses 13 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan doon. Jesus used this illustration of two gates and two roads. Dalawang pintuan at dalawang daan. Isang daan at pintuan na makipot at isang daan at pintuan na malawak. Marami ang pumipili sa daan na malawak, sa gate na malapad, at kukonti lang ang pumipili ng daan na makipot. Bagamat alam nila na ang daan na malawak ay patungo sa kapahamakan, pero ayaw nila yon. They ignore the threat of destruction. But Christians are the few who choose to follow the narrow one, which is the way of God. Kukunti lang. Meron ako napanood sa Facebook na isang animation. I don't know if you are familiar with this animation. May cartoon siya kasi animation, no? May isang lalaki na may pasan-pasan na cross. Tama? Napanood niyo ba yon? Tapos sabi niya, Diyos, ang bigat-bigat naman ng cross na ito. So ang ginawa niya, binaba niya yung cross niya, kumuha ng lagari, pinutol-putol niya. And then, after a certain distance, alam nyo, kahit magaan ng isang bagay, pag tuloy-tuloy mo siyang binibit-bit, bumibigat ng bumibigat, di ba? Hindi dahil dumadagdag ang kanyang bigat, kundi dahil nangangawit tayo. So ang ginawa niya, after a certain distance, pinutulan niya ulit. Pinutulan niya ulit. Hanggang sobrang liit na lang ng kanyang bit-bit at saka sa amo sa inunhan ay nagkapamayunan lamang imaw. Saya-saya niya kasi ang iba hirap na hirap ng kabibit-bit. Tapos siya naman ang liit-liit na ng kanyang binibit-bit. Pero doon pala sa unahan, merong isang napakalawak na bangin na ang pwedeng gawin lamang ng tao ay kanyang ilagay yung kanyang bit-bit na cross doon para siya makatawid. Ay paano ay pinutol niya yung kanyang cross? Hindi na siya makatawid. Kasi sobrang ikli na ng cross niya. Yung iba na nagtiis ng kabibit-bit ng cross niya, edi kasyang-kasya doon sa
sa bangin. Samantalang siya naman, so sobrang liit ng cross niya, hindi na siya makatawid doon sa bangin. Ano ba ang gustong sabihin ko? Mga minamahal sa ating Panginoon, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng invitation. Sundin ang kanyang daan. Actually, ang sabi ng ating Panginoon, "Come to me, you who are heavy laden, and I will give you rest." Pero sa ibang verses, ang sabi ng ating Panginoon, "Ipalit mo ang iyong pamatok sa akin, sapagkat ang aking pamatok ay magaan." Ang pagsunod sa ating Panginoon ay nagdadala sa kalayaan. Accepting the invitation of Christ will bring us into freedom. But it does not mean we have no cross to carry. Yes, we are free in Christ, but we need to carry His cross. If you want to be my disciple, take up your cross and follow me. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Mayroon pong isang story ng isang matandang lalaki. Dahil sa kanyang katandaan, nawalan na po siya ng pandinig, hindi na siya makakarinig, at hindi na siya makakita. Pero despite of his situation, tuloy-tuloy pa rin siyang dumadalo sa mga gawain. He'd never missed attending the worship services. Hindi talaga siya nag-absent. Tingnan mo si Brother Tam. Hindi sila nag-absent. Sister Ningning, hindi sila nag-absent. Pwede naman silang hindi magsimba. May rason naman. Ang hirap umakyat sa simbahan ng Ujungan Foursquare Church. Amen. Gusto sabihin, hindi kayo nag-agree na mahirap mag-akyat sa Ujungan Foursquare Church. Madali lang mag-akyat sa Ujungan Foursquare Church. Amen. Pero para sa iba, mahirap umakyat sa Ujungan Foursquare Church. Second floor kasi. Ang hirap umakyat doon sa hagdan. Pag dito naman dumaan sa rampa, ang layo. Di ba? Tama ba yan, Sister Noemi? Mahirap sumakyat sa hagdan, malayo pag sa rampa. Kaya yung mga tao, sabi sa lalaki, awang-awa sila sa tao, sa lalaking ito, sabi ng mga tao, hindi ka ba nahihirapan sa sarili mo? Simba ka ng simba, ay hindi ka na makakita. Hindi mo na nakikita kung gaano kagwapo ang pastor doon sa harapan. Simba ka ng simba, hindi ka naman nakakarinig, hindi mo naman naririnig ang kanyang sinasabi. Sumagot itong matanda. Nakaka din ako sa kwentong ito. Bakit sumagot yung matanda? Ay bingi pala ito. Sumagot siya. Sabi niya, actually mahirap naman talaga. Pero ito ay paraan ko upang ipakita kung kaninong partido ako. Amen? Nakuha ba natin? Noong eleksyon, kahit bawal pa ang mass gathering, nag-ipon-ipon tayo sa plaza upang ipakita natin ang suporta sa isang politiko. Tama po ba ako? Hindi natin inisip na may COVID virus pa. Ang mahalaga sa atin ay upang ipakita natin na kay Lenny ako, kay Bongbong Marcos ako, kay Manny Pacquiao ako, kay Ping Lacson ako, kung kanino-kanino pa. Amen. Tama no? Bakit? Sapagkat gusto natin, ipakita natin ang suporta natin sa kanilang kandidatura. Walang masama doon. Pero ayaw magsimba kasi daw social distancing. Ayaw magsimba, Sister no? Kasi social distancing. Pero doon sa plaza, sigaw-sigaw sa doon, BBM, Lenny, ganyan-ganyan. Marcos, ano ba yun? Manny Pacquiao. O kung sino pa man ang kanyang sinisigawan. Lahat.
Gumagastos pa tayo para suportahan ang kanilang kandidatura sa magitan ng pagpapaimprenta ng mga flyer, pagbibili ng ganito, pagbibili ng ganyan, para maipamigay sa... Walang masama sa lahat ng yon. Kasi you believe in your own self, sa iyong konsyensya, siya ang tamang taong dapat ilagay sa posisyon. Pero kung naniniwala tayo na ang ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon at Hari sa ating mga buhay, kagaya ng lalaking ito, kaya din nating gawin ang mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon sapagkat ito ang tama at nararapat. Amen! Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Ito ang tama at nararapat. And hopefully, the words of this old man that said, I want to show everybody whose side I'm on. Yun din nawa ang atin pong moto sa buhay. Ginagawa ko ito sapagat gusto kong ipakita tagasunod ako ni Kristo. Ginagawa ko ito sapagat gusto kong ipakita mananampalataya ako ng Panginoon. Ginagawa ko ito sapagat gusto kong ipamuhay ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. God desires all to accept His invitation. But He never forces anybody nor intimidate us. Hindi tayo pinipwersa ng ating Panginoon upang kilalanin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. But God has given us this invitation to accept Him as our Lord and our Savior. Minamahal sa Panginoon, kung sa oras na ito ay hindi pa natin natanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, it is an opportunity para sa atin. Tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Or kung nais po natin na mag-renew ng ating covenant sa ating Panginoon as our Lord and our Savior, make this time a moment for us in order to declare once again sa ating Panginoon, Jesus, nais ko pong ikaw ang maging hari at Panginoon ng aking buhay.